Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat at purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at pagbati at pagpugay para sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang pamamaraan, aral hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Muli po, pagbati ng kapayapaan sa lahat ng ating kapatidang Muslim at magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan na kasama natin dito sa ating programa ngayon. At inshallah nawa ay biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala o bigyan tayo ng tawfiq sa araw na ito sa ating pagtalakay inshallah ng ilang paksa na ating pinaghandaan sa mga oras na ito inshallah ta'ala. At of course binabati natin ang ating mga kapatiran na nag-facilitate ng programang ito at inshallah yung Islaminated Voice of the Muslim Youth at mashallah pinasasalamatan natin yung ating mga kapatirang Muslim dyan at inshallah nawa ay tuloy-tuloy itong mga gantong uri ng programa na nagbibigay ng kamalayan sa mga issues at the same time ay nagpapalakas ng kaalaman ng ating mga kapatiran. At mashallah napaka-timely ng paksa na ibinigay sa atin ngayon itong ang Islam at terorismo at napakarami na po nating nabigay na panayam dito sa iba't ibang lugar at ako po ay nagagalak na magbigay muli ng panayam dito sa ating mga kapatid na Muslim sa pagkakataon na to inshallah ta'ala. At nakakalagay pa heart to heart talk, no? So this is from my heart na natatalakay na makarating sa inyong puso. Bigyan natin ng definition ito, no? Ano ba ibig sabihin ng Islam at terorismo? Ang ibig sabihin ng Islam, of course, ito ay ang relihiyon, no, na pagsukot, pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong relihiyon na to ay sinasabi natin na nagsimula sa isa sa mga kanyang kahulugan ay mula sa root word na salam o kapayapaan. Ginagamit ito ng mga lecturer na which is tama naman sapagkat talagang isa sa mga asal ng salitang Islam ay mula dun sa sin lam mim na silm, andun din yung salam. Ang ibig sabihin ng silm is yung way of life, nandun din yung salam na ibig sabihin is free from any tawag dito na kapintasan. Ganun din doon tinatawag yung kapayapaan. So pag sinabi natin Islam in the perspective, ito ang relihiyon na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakaroon ng ugnayan sa ating tagapaglikha ng tamang paraan na kung paano ito inutos sa atin ng ating tagapaglikha. Ito yung way of life na ginawa ng mga propeta. Ito yung way of life na ginawa ng mga naunang mga mabubuting tao. Kabilang na dito yung mga propeta tulad nila Noah, nila Musa, nila Ibrahim, Abraham, si Isa alayhi salam, si Jesus Christ at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga anbiya na pinadala nila subhanahu wa ta'ala. Gayon din kabilang din dito sa relihiyong Islam ay ang relihiyong tinangkilik ng mga sahaba, relihiyon ng mga tinangkilik ng mga tabi'in, ng mga sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang Islam at ngayon ito ang relihiyon nating sinusunod. So Islam, no, na siyang nagtuturo ng complete way of life, no? Ito yung relihiyon na nagtuturo sa atin ng lahat-lahat ng paraan para tayo ay makapasok sa paraiso at itong relihiyon din na to ang nagturo sa atin ng lahat-lahat para maiwasan natin ang Jahannam. So this is the perfect religion. Ito ang relihiyon na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalagay sa Quran, inna dina indallahi Islam. No, at tunay na ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa side ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. So ang Islam ay ang relihiyon, tunay na relihiyon na tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang relihiyong ating niyakap o relihiyon na ating tinutupad sa ating buhay. So ano naman yung tinatawag na
terorismo. So kasi ina-attach nila ito sa mga panahong ito. So nabigyan natin ng kahulugan ng Islam, ngayon talakayin natin yung kahulugan ng terorismo. Ang terrorism is a tawag dito new o bagong terminology na ginagamit nila, at kadalasan na ito ay ina-attach nila sa mga Muslim, dinidikit nila sa mga Muslim etong word na ito, yung terrorism, no? Anong ibig sabihin nito? Kung titignan natin ang mga dictionary, kung titignan natin ang mga iba't ibang mga pakahulugan dito, ito yung pagki-create ng sobrang takot, no? Pagki-create ng sobrang takot na sa mga tao, sa property ng tao, sa buhay ng tao, na sukdulang nagbibigay sa tao ng masidhing pagkatakot, no? Na hindi ordinaryong takot. So ito yung terrorism na sinasabi nila. Tapos kasabay ba ng terrorismo na ito ay pag sinasabing terrorism, ito yung pagkitil ng mga tao, no? Sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan na nagtatanim ng takot sa puso ng mga tao. So, may kinalaman ba ang Islam dito? Meron sa Islam na tinatawag na jihad fi sabilillah o yung pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pareho ba itong bagay na ito? Pareho ba itong dalawa na to? Ito bang terorismo at ang Islam, pareho ba to? No? Ano bang ibig sabihin ng jihad? Ang jihad ay salitang Arabic na mula sa root word nitong jahada yujahidu, na ang kahulugan nito ay magpunyagi, mag-struggle. No? Ibig sabihin, struggle in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, na malawak ang kahulugan, na minsan na kapag binabanggit ito sa Quran, jihad fi sabilillah, although ang ibig sabihin nito ay pakikipagpunyagi sa maraming tawag dito, maraming meaning ay pag binabanggit ito sa Quran ay ang kahulugan nito ay yung struggle na ginagamitan ng armed struggle. Ano po? So ang jihad fi sabilillah, ito po ay minandate sa mga Muslim para pangalagaan ang Islam at hindi para mag-terrorize ng mga tao, hindi para mag-create ng fear sa tao. Kung alam lang natin nung panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay makikita natin na ang result ng jihad fi sabilillah, kapag ito'y ginagawa ng mga sahaba, pag nagpupunta sila sa mga lugar para mag-jihad, ay hindi ito nagke-create ng fear sa tao, bagkus nagke-create ito ng pag-asa sa maraming tao, na kapag pumupunta ang mga sahaba doon kasama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay na-liberate ang tao sa kasamaan ng dunya, at the same time ay naitataas ang kalimatut tauhid, ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kapag pumupunta sila. So ito dapat ang nangingibabaw pag sinasabi natin na tayo ay nasa jihad fi sabilillah, dapat nakikita natin na ito ang nangingibabaw. Dapat ang tao hindi sila nagkakaroon ng takot, even non-Muslim. I'm talking about non-Muslim. Ang mga non-Muslim, kapag sila ay dinadatnan ng mga sahaba, ay natutuwa sila. Ang mga hindi natutuwa lamang dito ay ang mga kufar na mga kumakalaban sa Islam. Pero yung mga inosenteng tao, wala sa anumang record ng Islam na masasabi natin na ang inosenteng tao ay siya yung pinupuntirya ng mga mujahidin o ng mga taong nag-jihad fi sabilillah. So ang jihad fi sabilillah, ito po'y unang minandate, no, sa mga Muslim pagkatapos ng hijrah ng panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang sila ay gusto nilang bawiin yung mga kayamanan na kinuha sa kanila. Ito yung Ghazwatul Badr. Ghazwatul Badr, ito ang unang hudyat ng pagkakaroon ng jihad. So paano nangyari ito? Paano minandate ang unang stage ng jihad sa mga Muslim? Ang mga Muslim, naghijra sila. Naghijra ang mga Muslim from Makkah to Medina. Okay? So may mga naiwan silang mga kayamanan diyan na sinamsam ng mga kuffar, ng mga musyrikin, ng mga Quraysh. Kinuha ito at naiwan ito ng mga Muslim. Sila ngayon ay namuhay na dito sa Medina, at sila ngayon ay pinangangalagaan o nangangalaga ng relihiyong, no? Sila ay
nasa ilan na ng pangangalaga ng Islam. Ito yung tinatawag na naghijra ang mga Muslim dito. So, ang kanilang mga kayamanan, kinuha to ng mga kuffar at dadalhin nila ito sa Sham. Ano yung Sham? Ito yung area ng Syria, area ng Jerusalem, ng Palestine. Noong unang panahon, isa lang ito, tawag nila Sham ito. So, dadalhin ito ng mga Quraysh dito sa Sham at napag-alaman ng mga Muslim. So, ang gusto ng mga Muslim, lumabas, no, para intercept nila at kunin nila yung kanilang mga kayamanan. So, nababadyang digmaan ito. Makikita natin na dito magkakaroon na unang-unang sagupaan between the mushrikin ng Quraysh at ng mga Muslim. Ito yung unang paglalaban nila. Dito na unang na-mandate ang jihad fi sabilillah. Okay? Then, nung nakita nalaman ito ng mga mushrik na ika-counter ito ng mga Muslim sa Madina, ay nagpadala sila ng tao na bumalik sa Makkah upang sumunod yung kanilang mga soldiers at mga sundalo. So dumami sila, napakarami nila noon, almost 10,000 kung di ako magkamali sa sira. Napakarami nila. So nalaman ito ng mga Muslim, ilan lang naman yung mga Muslim nung panahon na yun, almost kung di ako magkamali is nasa mga around 300 lang ang mga Muslim nitong panahon na to, kung di ako magkakamali sa numbering. So ayun na yung nalaman ng mga Muslim na konti lang sila at matatalo sila. So ang ginawa ng Muslim dito ay umatras na sila. Yun ang nangyari sa Battle of Badr na umatras na sila, paatras na sila. Pero ang sabi ng mga Quraysh, no, kailangan itayo natin ang dagal ng mga Quraysh at hahabulin natin yung mga Muslim. Then that's the time na hinabol sila ng mga Quraysh at nanindigan ng mga Muslim na yun. At yun ang unang encounter ng tinatawag natin ng jihad fi sabilillah. No? Una, gustong kunin ng mga Muslim, ninakaw sa kanilang tawag dito, kayamanan. At nung nakita nilang hindi nila kaya, lalayo na sana sila, kaso sila pa rin ang sinugod ng mga Quraysh, ng mga kuffar, musyrikin na Quraysh, at lumaban sila. At dito na pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mu'jiza na pinadala ng mga anghel at maraming mga naganap. In the end, nanalo ang mga Muslim, maraming namatay na mga musyrikin, na mga leader ng mga Quraysh sa panahon ito. So ito yung jihad fi sabilillah na naganap nun. So ikukumpare mo to pagkatapos nun, nagsimula na ang mga Muslim na magpalakas, unti-unti ay lumaganap na ang Islam. Kukumpare natin ito ngayon sa mga taong nagkiklaim that they are fighting for the cause of Allah, na sila ay nagpapasabog, sila ay pumapatay ng mga tao, ng mga sibilyan, ng mga inosenteng tao. Hindi po ito yung jihad fi sabilillah na makikita natin mula sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sino ang nagsasabi ng mga terrorist? Ito yung sinasabi na napakaraming ginagamit ng mga extremist, ng mga verse sa Quran at ng mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na try natin talakayin yung ilan na pwede nating mabanggit sa oras na ito at tignan natin kung ano yung mga tunay na napakahulugan nito. Kasi etong gusto natin mangyari dito, ipaliwanag sa mga tao kung ano yung tunay na meaning ng jihad fi sabilillah at ano ang kahulugan ng terrorism na ipinangangaral ng ibang mga nagsasabing Muslim, na hinihikayat nila ang ilang sa mga kabataan na sumama sa kanila at sinasabi nila na sila ay nakikipaglaban para sa landasin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, unang-una, ang lagi nilang ginagamit na dalil dito, yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na umirtu an uqatilan nas hatta yashhad annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasalin, umirtu an uqatilan nas, na pag-utusan ako na kalabanin ang tao hatta yashhad anna la ilaha illallah, hanggang sa sila ay sumaksi na si Allah ang nag-iisang Diyos. So, ang sabi ng mga extremists ay napag-utusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, so inutos sa atin na kalabanin ng mga tao hanggang sila maging Muslim. Yan ang kanilang pakahulugan dyan. Napatayin natin itong mga tao na to kapag di sila nag-Muslim. Ito yung ginagamit ng mga extremists at ito yung ginagamit ng mga orientalist na sinasabi na ng Islam is religion of terror o terrorism.
So ano ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Basahin natin at tignan natin yung context according sa pagpapakahulugan ng mga scholars at sa linguist meaning nito. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Ang ano ibig sabihin ito? Una, yung umirtu, ako'y napag-utusan ni Allah an uqatil. Ano ibig sabihin ng uqatil? Hindi sinabi na sa Arabic na aktulun nas. Ibig sabihin ng aktul na pumatay. Pag sinabing uqatil, ibig sabihin makipaglaban. Ibig sabihin two-way. Kakalabanin mo lang yung kumakalaban sa iyo. Ito yung meaning ng hadith, no? Umirtu an uqatilan nas, pagdating sa luga, pagdating sa linguistic meaning nito, mali na sabihin na ako ay inutusang patayin ng mga kufar, not unless mag-Muslim sila. Hindi. Umito, yung ibig sabihin ng uqatil, mukatala, ibig sabihin two-way. Hindi lang ikaw yung kumakalaban, kinakalaban ka rin. Ibig sabihin, may labanang nagaganap. So, etong ginagamit nilang hadith ay mali itong unawain na inutusan tayo na kapatayin ng mga kufar not unless mag-Muslim sila. Hindi. Ang nakalagay sa hadith is umirtu an uqatil, ibig sabihin, pag kinalaban ka, kumalaban ka. Ibig sabihin, napag-utusan ako na kapag ako ay kinalaban, ay lumaban ako pabalik not unless na maging Muslim sila. Yun ang tamang pag-unawa. Umirtu an uqatilan nas. May alif, lam, ma'arifa. Yung nas dito, ibig sabihin na nas dito, hindi nas na general. Tukoy lang ng mga tao. At ang sabi ng mga mufassir ng hadith dito, etong tukoy na tao na to, ay sila yung mga kumakalaban ng mga Quraysh, mga kufar mula sa Ahlul Kitab, sa mga Yahud at sa mga Nasara at sa mga Musyrikin na Quraysh na kumakalaban sa Islam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung iintindihin natin na context itong meaning na to, umirtu, ako ay napag-utusan na kalabanin sa silang kumakalaban sa atin, pero titigilan mo silang kalabanin kapag sila ay nag-Muslim na. So mali yung sinasabi nila na ang tamang pag-unawa dito ay napag-utusan tayong patayin ng mga kufar not unless mag-Muslim sila. Mali yung ibig sabihin na yun. Ang ibig sabihin nito ay napag-utusan tayong lumaban pabalik kapag tayo ay kinakalaban. Pero kapag hindi naman na tayo kinakalaban at nag-Muslim na sila, ay pangalagaan nyo ang kanilang buhay at pangalagaan nyo ang kanilang ari-arian. Ito ang utos. So, ito ang number 1 na hadith na ginagamit nila na pag-utusan daw tayong kalabanin o patayin ng mga kufar at kapag hindi sila nag-Muslim, ay patuloy silang patayin. So, mali itong pag-unawa na ito. So, ito sa famous na hadith na ginagamit ng mga extremist na kung saan ay mali ang pagkaunawa. At meron pang isang aya na magkamali yung turhibuna. Try ko i-search, no? Etong aya na sinabi sa Quran, ano? Wa a'iddu lahum man istata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim. No, ang sabi dito sa Quran, ano, sa anong sura ito? Sa suratul Anfal, no, aya 60, meron dito turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. So sa translation, kung babatayan natin yung maling pagkaunawa, yung explanation nila sa turhibuna bihi, yung turhibuna, kasi mababasa natin, tignan nyo sa Anfal 60. Ang translation dito is terrorize them. Yun ang translation, pero yun ba talaga ang meaning nun na terrorism na meron tayo ngayon? Pag-aralan natin yung aya na ito, no? Ang ibig sabihin dito ng aya na ito, wa'a'iddu lahum, basahin natin, wa'a'iddu lahum man istata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Ang sabi dito, paghandaan nyo sila the utmost of your strength. Paghandaan nyo sila. Saka sinabi dito, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Sabi, at turhibuna, ito nga yung turhibuna. Ano ang translation nila rito? Terrorize. Pero ano ang tamang unawa rito sa Tagalog? Ang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ang ibig sabihin nito ay sindakin ninyo, takutin ninyo sa pamamagitan ng paghahanda. A'iddu lahum man istata'tum min quwwa. Ibig sabihin, kayong mga Muslim, magpalakas kayo, palakasin nyo ang sarili nyo, patalimin nyo ang mga sandata nyo, ang mga espada nyo, at sindakin nyo sila. No, ano ibig sabihin nito? Parang example, ginagawa ng mga bansang malalaki ngayon
pag nagpaparade sila ng kanilang mga rocket ship, ng kanilang mga tangke, bakit nila ito pinaparade sa kalsada nila? Bakit nila ito pinaiikot sa mga kalsada nila sa oras ng mga national day nila, for example? Even Saudi Arabia naggaganyan. Nandiyan ang North Korea, ang South Korea, ang Japan. Pinaparade nila ang kanilang mga malalaking mga rocket, kanilang mararaming sundalo. Bakit? Dahil sa ganitong concept, aidulahum manistata'tum min quwa. Ito yung turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ibig sabihin, sindakin nyo sila, ipakita nyo sa kanila na malakas kayo para hindi nila kayo kalabanin. Ito yung imining ng aya na to. Paghandaan nyo ng mabuti, palakasin nyo ang sarili nyo at sindakin nyo sila. Hindi dito yung turhibuna na sinasabi ng mga tao na terrorize din. Ano ibig sabihin ng terrorize dito? Yung mamugot ng ulo, magpasabog, suicide bombing, etong mga bagay na to. Hindi ito yung ibig sabihin na turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. So, maling unawa. So, may nakausap kami na irhab daw siya, terrorist daw siya, kasi etong ginagamit ng aya. Hindi. Kung ang ibig sabihin mo na irhab o yung turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ay yung tawag dito yung ginagawa ng mga tinatawag na extremist ngayon, mali ito. Ang turhibuna dito ay sindakin sila nang sa gayon mas matakot sila at hindi na nila kayo kalabanin. So subhanallah, napakaraming aya at I don't think na kakayanin natin discuss ito isa-isa. So mahaba ito. So nagbigay lang ako yung dalawang famous aya na lagi nilang ginagamit para gamitin nila sa kanilang pagre-recruit at gamitin nila sa kanilang mga pagpapakalat ng terrorism. So, nawa ay magbigay ito ng maliit na kaalaman sa atin at walang kinalaman ng Islam sa ginagawa nilang mga terrorism activities na kumikitil ng mga inosenteng tao. So, ang Islam, oo, may jihad fi sabilillah tayo, meron tayong pakikibaka, at meron tayong fiqh dito, may tamang pamamaraan dito, may tamang set ng pag-iisip dito, at hindi ito yung terrorism na nagkalat ngayon na inaangkin ng maraming mga Muslim. So, siguro hanggang dito lang ang kaya kong i-share sa inyo for the time being. Ulit-ulit nagpapasalamat tayo sa organizer ng programang ito at inaanyayahan namin kayo na bisitahin ang aming page dito sa Facebook. Nandyan ang Mensahe TV International. Nandyan din ang page ko, Isa Javier. Bisitahin nyo po, i-share nyo po, i-like nyo po. At itong page na to, inshallah, nawa ay paramihin pa ang mga sumusunod dito, ang mga followers nito. At inshallah, maraming salamat sa inyong lahat. At kung may mga hindi malinaw mga question, pwede nyo akong i-PM at talakayin natin kung bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng time. So, jazakumullah khairan mga brothers and sisters. So, may Allah rewards us all, no, ang ating mga juhud. At inshallah, nawa ay gabayan tayo ni Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazakumullah khairan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.